Ayon, good news! Japan magpapadala na ng surface-to-air missile system sa Pilipinas para depensahan tayo laban sa China. Oo, tama ang narinig nyo. Ang bansang kilala noon sa katahimikan at diplomasya, ngayon ay nag-aabot na ng pangmalakasang armas diretso sa ating bansa. Pero teka, good news ba talaga ito? O dapat na rin tayong kabahan? Dahil ang China umalarma agad sa plano ng Japan at halatang kinabahan na baka mailagay ito sa mismong teritoryo ng Pilipinas. At hindi lang yan, habang umiinit ang tensyon, ang Taiwan naman ay nagpapalakas ng kanilang depensa. Handa nang magpatayo ng bakal na shield o Iron Dome style defense laban sa anumang missile attack ng China. Yes! Pwede rin bang mangyari ito sa Pilipinas? Paano kung magkaroon din tayo ng ganitong klase ng protective shield? Imagine that! Ngunit ang tanong, gaano ba katelikado ang sitwasyon ng Taiwan kapag sumiklab ang tunay na gyera sa pagitan ng Japan at China? At ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Dapat nyo itong malaman para makapaghanda tayo. Panoorin. Pag-usapan muna natin ang Japan. Alam naman natin mula noong natapos ang World War II, talagang behave ang Japan. Ipinagbawal sa kanila ang pagiging agresibo. Ang tawag sa konstitusyon nila ay Pacifist Constitution. Ibig sabihin, bawal makipaggyera at bawal magbenta ng armas na nakamamatay sa ibang bansa. Pero mga kahistoryador, nagbago na ang ihip ng hangin dahil sa agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea at sa East China Sea. Tila napilitan ang Japan na baguhin ang kanilang rules. At eto yun. Ayon sa mga reports, pinag-aaralan na ngayon ng Japan ang pagluwag sa kanilang defense equipment transfer rules. Sa madaling salita, gusto na nilang payagan ang pag-export o pagbibigay ng mga surface-to-air missiles sa mga link-minded countries o mga kaalyadong bansa. At sino ang nasa top list nila? Walang iba kundi ang Pilipinas. Oo. Ano ba itong surface-to-air missile o SAM? Para sa mga hindi pamilyar, imagine niyo ito na isa itong goalkeeper sa soccer. Pero imbes na bola ang hinaharang, eroplano at missile ng kalaban ang pinapasabog nito. Kapag may pumasok na fighter jet o bomber plane ng kalaban sa ating teritoryo, ang SAM system ang bahalang mag-lock on, magpalipad ng missile at pasabugin ang kalaban habang nasa ere pa lang. Ito ang klase ng depensa na kailangan natin ngayon. Bakit ito ginagawa ng Japan? Dahil alam nila na ang Pilipinas ang isa sa pinaka-strategic na lokasyon. Tayo ang nasa pintuan ng Pacific Ocean. Kapag nakuha ng China ang kontrol sa Pilipinas o naging mahina tayo, bukas na ang daan nila papunta sa Japan at sa iba pang parte ng mundo. Kaya para sa Japan, ang pagbibigay ng missile system sa atin ay hindi lang tulong. Ito ay paraan para protektahan din ang sarili nila. Parang bakod ng kapitbahay. Kapag matibay ang bakod natin, ligtas din sila sa magnanakaw. Pero syempre, hindi ito nagustuhan ng China. Galit na galit ang Global Times, ang mouthpiece ng Chinese government. Sabi nila, ang ginagawa raw ng Japan ay pagpapalala lang ng tensyon. Tinatawag nilang lose-lose choice ang ginagawa ng Japan. Para sa China, ang pag-aarma sa Pilipinas ay parang paglalagay ng patibong sa kanilang daraanan. Sinasabi nila na ginagamit lang daw ng Amerika at Japan ang Pilipinas bilang cannon fodder o pambala sa kanyon. Ibig sabihin, tayo ang uunahing isaba para mapagod ang China bago sila humarap sa Japan o US. Nakakatakot isipin, pero ito ang realidad ng geopolitics. Tayo ang nasa frontline, mga kahistoryador. Kung matutuloy ang deal na ito,
magkakaroon ng Pilipinas ng kakayahang magpabagsak ng mga eroplano. Hindi na tayo basta-basta mabubuli sa ere. Pero kaakibat nito ang panganib. Mas magiging mainit ang mata ng China sa atin. Mas lalo tayong ituturing na target. Handa ba tayo dyan? Samantala sa Taiwan, alam naman natin na ang pangarap ng China ay ang reunification. Gusto nilang bawiin ang Taiwan sa ayaw at sa gusto ng mga Taiwanese. At dahil nakikita ng Taiwan ang nangyayari sa mundo, lalo na ang mga missile attack sa ibang bansa, nagdesisyon silang magpalakas. Ito ang pinakabagong balita kahapon. Gusto ng Taiwan na gumawa ng sarili nilang version ng Iron Dome. Pamilyar ba kayo sa Iron Dome ng Israel? Ito yung system na kapag may nagpapalipad ng rocket papunta sa syudad, automatic na may sasalubong na missile para pasabugin ito sa ere. Parang fireworks display, pero life and death ang nakataya. Ang tawag ng mga eksperto sa plano ng Taiwan ay T-Dome. Oo, ayon sa mga reports, bibili ang Taiwan ng mga bagong gamit mula sa Amerika para buuin ang system na ito. Gusto nilang protektahan ang kanilang mga critical infrastructure, mga base militar, at syempre, ang kanilang mga mamamayan. Ang plano ay pagsamahin ang iba't ibang klase ng radar at missile launchers para walang makalusot na atake ng China. Pero mga kahistoryador, may malaking problema. Ang Iron Dome ng Israel ay idinisenyo para sa mga short-range rockets ng mga rebelde. Mga gawang bahay na rockets na mababagal at hindi gaanong sophisticated. Pero ang kalaban ng Taiwan ay ang China. Ang China ay may libu-libong modernong missiles. May mga ballistic missile sila na bumabagsak galing sa kalawakan sa bilis na hindi makikita ng mata. May mga cruise missile sila na lumilipad ng mababa para hindi ma-detect ng radar. At ang pinakamalupit, may mga hypersonic missiles na sila. Oo, yan ang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Kaya ang tanong ng marami, kaya ba ng T-Dome na salagin ang ulan ng missiles mula sa China? Sabi ng mga analyst, mahihirapan ang Taiwan kapag nagpaulan ng China ng sabay-sabay na missiles, yung tinatawag na saturation attack. Posibleng ma-overwhelm o matambakan ang defense ng Taiwan. Bukod pa dyan, may bad news pa sa Taiwan. Ang kanilang kauna-unahang homegrown submarine o sariling gawang submarino ay na-delay ang delivery. Hindi umabot sa deadline. Bakit ito importante? Kasi ang submarino ang isa sa pinakamabisang panlaban sa invasion. Kapag may submarino ka, takot ang mga barko ng kalaban na lumapit sa pangpang mo dahil hindi nila alam kung saan manggagaling ang torpedo. Ang pagkadelay nito ay nagpapakita na hindi madali ang magpalakas ng sandatahan. Maraming technical problems, maraming gastos at kailangan ng oras. Ngayon, itanong natin sa sarili natin, kung ang Taiwan ay nagpaplano ng T-Dome, pwede rin bang magkaroon ng P-Dome o Philippine Dome? Posible ba ito sa atin? Sa totoo lang mga kahistoryador, napakagandang pakinggan, pero napakahirap gawin. Ang missile defense system ay isa sa pinakamahal na gamit sa mundo. Ang isang baterya lang ng Patriot missile system ng Amerika ay nagkakahalaga na ng bilyong-bilyong dolyar. At ang bawat bala o missile na ipinuputok nito ay milyong-milyong piso ang halaga. Imagine, isang putok lang, parang nagtapon ka na ng budget para sa ilang eskwelahan. Ang Taiwan ay mayaman na bansa. Malakas ang ekonomiya nila dahil sa technology at semiconductor industry. Kaya nilang bumili at mag-maintain ng ganitong gamit. Ang Pilipinas, bagamat umaangat, ay marami pang ibang pinaglalaanan ng pondo. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayong magagawa. Ang estratehiya ng Pilipinas ngayon ay ang tinatawag na archipelagic defense. Imbes na gumawa tayo ng malaking dome na tatakip sa buong bansa na imposible
Dahil sa laki ng arkipelago natin, ang plano ay maglagay ng mga missile system sa mga strategic na isla. Dito papasok ang tulong ng Japan at Amerika. Kapag nakuha natin ang mga Japanese surface-to-air missiles, ilalagay ito sa mga lugar na dadaanan ng kalaban. Halimbawa, sa Batanes o sa Palawan. Hindi natin kailangan takpan ang buong langit ng Pilipinas. Kailangan lang nating bantayan ang mga choke points o yung mga makikitid na daanan ng barko at eroplano. At heto pa ang isang punto na dapat nating maintindihan. Ang tunay na depensa ng Pilipinas ngayon ay hindi lang ang sarili nating gamit, kundi ang alyansa. Ang EDCA sites kung saan pwedeng mag-imbak ng gamit ang mga Amerikano. Kasama na ang posibleng Japanese missiles ay nagsisilbing deterrent o panakot sa ating kalaban. Pero gaya ng nangyari sa submarine ng Taiwan, hindi madali ang mag-build up. Kailangan ng training, kailangan ng maintenance. Hindi pwedeng ibigay lang sa atin ang missile, tapos okay na. Kailangan nating matutunan kung paano ito gamitin sa gitna ng matinding pressure ng gyera. Mga kahistoryador, bakit nga ba sobrang involved ang Japan sa issue ng Taiwan at China ngayon? Simple lang ang sagot, geography. Tingnan nyo ang mapa. Ang pinakadulong isla ng Japan sa timog, ang Yonaguni Island, ay napakalapit sa Taiwan. Ang karagatan sa paligid ng Taiwan ay daanan ng mga barkong nagdadala ng langis at pagkain papunta sa Japan. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, hawak na nila sa leeg ang Japan. Pwede nilang harangin ang supply ng enerhiya ng Japan anumang oras. Kaya para sa mga Hapon, ang kaligtasan ng Taiwan ay usapin ng buhay at kamatayan ng kanilang ekonomiya at bansa. Yes! Alam nyo ba, ayon sa mga sources na ating nakalap, nagiging sentro na ng spat o awayan ang Taiwan. Nagpapalipad ang China ng mga drones sa paligid ng mga isla ng Japan. Gumaganti naman ang Japan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga missile units sa kanilang southern islands. Nagpapalakasan sila ng puwersa. At saan lulugar ang Pilipinas dito? Tayo ang nasa ibaba ng Taiwan. Ang Japan ay nasa itaas. Tayo ang tinatawag na first island chain. Tayo ang pader na pumipigit sa China na makalabas sa Pacific Ocean. Kapag nagkagyera, ang Japan at Pilipinas ang magiging base ng operasyon para tulungan ang Taiwan. Ibig sabihin, ang mga missiles na gagamitin para depensahan ang Taiwan ay manggagaling sa norte, ang Japan at sa timog ang Pilipinas. Sandwich ang China. Pero sandwich din tayo kung sakaling gumanti sila. Oo. Ngayon, pag-usapan naman natin kung gaano ba kadelikado o ano ang mangyayari kapag sumiklab na ang gyera. Imagine niyo ang senaryo na ito. Isang umaga, nagising na lang tayo sa balita na nagsimula na ang blockade o pagkubkob ng China sa Taiwan. Pinalabutan na ng mga barko ng China ang buong isla. Walang makapasok na pagkain, walang makapasok na gasolina. Ang Taiwan gagamitin ang kanilang T-dome at mga missiles para pasabugin ang mga barko. Ang Japan, dahil kaalyado sila at nasa panganib din, ay magpapadala ng tulong. Gagamitin nila ang kanilang mga submarine at eroplano. Ang Amerika, siguradong sasali. At ang Pilipinas, dahil may EDCA sites tayo, gagamitin ng Amerika ang ating mga base para magpalipad ng eroplano at mag-refuel. Dito na magiging magulo dahil ginagamit ang Pilipinas bilang base. Ituturing tayong kalaban ng China. Hindi na tayo neutral. Ang mga missiles na nakatarget sana sa mga barko ng Amerika ay pwedeng itarget sa mga base sa Cagayan, sa Pampanga o sa Palawan. Ang sabi ng mga eksperto, ang unang 24 oras ng gyera ang pinakamadugo. Uulan ng libu-libong missiles. Ito ang tinatawag na shock and awe strategy. Ang layunin ay sirain agad ang radar,
ang communication lines at ang mga paliparan. Kung may Japanese SAM system tayo, malaking tulong ito para maharang ang ilan sa mga missiles. Pero gaya ng sinabi natin kanina, kaya ba nating salagin lahat? Ang panganib sa Taiwan ay existential. Ibig sabihin, posibleng mabura sila sa mapa bilang isang malayang bansa. Pero ang panganib sa Japan at Pilipinas ay massive devastation. Masisira ang ating mga infrastruktura, titigil ang ating ekonomiya at maraming sibilyan ang madadamay. At ang isang nakakatakot na senaryo ay ang paggamit ng hypersonic weapons. Ito yung mga missiles na bumabiyahe ng 5 beses na mas mabilis sa tunog. Sabi ng China, meron na sila nito. Ang mga kasalukuyang defense systems, kahit ang Iron Dome o ang mga radar ng Japan, ay hirap na hirap hulihin ang ganitong kabilis na sandata. Kung gagamitin ito ng China para tayong bulag na sumusuntok sa dilim, hindi natin alam kung kailan tatama hanggang sa sumabog na. Kaya naman hindi biro ang balitang nagpapalakas ang Japan at Taiwan. Hindi ito simpleng shopping spree ng mga armas. Ito ay paghahanda sa isang bagay na ayaw nating mangyari, pero posibleng mangyari anumang oras. Ang tawag dito ay deterrence. Nagpapalakas sila hindi para umatake, kundi para matakot ang China na umatake. Pero sapat na ba ito? Nakita natin sa Ukraine at sa Middle East na kapag desidido ang isang bansa na makipaggera, gagawin nila ito kahit anong mangyari. Ang China ay desidido sa Taiwan. Ang Japan ay desidido na protektahan ang sarili. Ang Taiwan ay desidido na manatiling malaya. At ang Pilipinas, tayo ay nasa proseso pa lang ng pagpapalakas. Ang delay ng submarine ng Taiwan ay isang paalala. Hindi pwedeng madaliin ang depensa. Hindi pwedeng next year na lang. Kapag dumating ang gyera, kung ano ang hawak mo, yun lang ang gamit mo. Kung surface-to-air missiles lang galing Japan ang meron tayo, yun lang ang panlaban natin. Wala nang time para mag-order sa Lazada o Amazon ng tangke. Oo, mga kahistoryador, yan ang realidad. Pero dapat ba tayong matakot? Ang takot ay natural, pero mas mahalaga ang maging handa at maging maalam. Ang kaalaman sa mga nangyayaring ito ay ang ating unang sandata. Hindi tayo pwedeng maging mangma sa sarili nating bakuran. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sa tingin nyo, kaya ba ng Pilipinas na sumabay sa arms race sa Asia? O dapat ba tayong umiwas at huwag makialam kahit na nasa gitna tayo ng sigalo? At sa tingin nyo, epektibo kaya ang Iron Dome style na depensa ng Taiwan laban sa bagsik ng China? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please i-like at i-share at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat!